Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, itago mo na lang ako sa pangalang Janet. Siguro Ate J, pamilyar ka sa ingay ng Pasay. Hindi lang yung ingay ng mga sasakyan sa EDSA o yung hiyawan sa mga terminal, kundi yung ingay sa loob ng isang maliit na bahay na halos hindi na makahinga sa dami ng gamit at sa bigat ng problemang nakatambak. Doon ako lumaki. Sa isang eskinita na kung tawagin namin ay butas ng karayom. Kasya lang ang isang tao at kapag may nakasalubong ka, kailangan mong tumagilid. Ganoon din ang buhay namin. Laging siksikan, laging nagpaparaya, at laging may tensyon. Ang tatay ko, si Mang Darwin, ay isang construction worker na mas madalas pang hawak ang bote ng gin kaysa sa martilyo pagdating ng Sabado ng gabi. Ang nanay ko naman, si Aling Nora, ay labandera na tila naubos na ang pasensya kasabay ng pagkapudpod ng kanyang mga kamay sa kuskos ng labada. Ate J, hindi ko alam kung naranasan mo na yung gigising ka sa umaga na hindi kape ang amoy, kundi amoy ng panis na laway at sigawan ng magulang mo dahil wala nang pambili ng bigas. Yung kailangan mong takpan ang tenga mo gamit ang manipis na unan dahil naririnig mo ang kalampag ng kaldero na walang laman. Isang gabi, uwi si Tatay Darwin na amoy alak na naman. Nora, nasaan ang ulam? Nagtatrabaho ako buong araw, tapos wala akong madadatnan dito? Sigaw ni tatay habang sinusubukan niyang tumayo ng matuwid. Anong ulam ang sinasabi mo, Darwin? Sagot ni Nanay Nora na halatang pagod na pagod, galing sa pagde-deliver ng labada. Yung sweldo mo, nauna pang dumiretso sa kanto kaysa makarating dito sa bahay. Paano tayo bibili ng ulam kung lahat ng kinita mo, ipinainom mo lang? Doon na nagsimula ang laging senaryo. Kalampag ng mesa, mura, at minsan may lumilipad pang tsinelas o baso. Ako, nakaupo lang ako sa sulok ng aming maliit na silid, katabi ang kapatid kong si Vilma. Si Vilma ay mas bata sa akin at tuwing nag-aaway ang mga magulang namin, yayakapin niya ako ng mahigpit. Ramdam ko ang panginginig ng maliit niyang katawan. Ate Janet, kailan po ba sila titigil? Tanong ni Vilma habang tumutulo ang luha. Wala akong maisagot, Ate J. Gusto kong sabihin na bukas, pero alam kong nagsisinungaling lang ako. Ang tanging nagagawa ko lang ay haplusin ang buhok niya at ipangako sa sarili ko na balang araw, aalis ako rito. Tatakas ako sa impyernong ito. Hanggang sa dumating sa buhay ko si Patrick. Nakilala ko si Patrick sa isang karinderya malapit sa pinagtatrabahuhan kong mall bilang sales clerk. Siya naman ay isang delivery rider. Matangkad, moreno, at may ngiti na tila nagsasabing, "Ligtas ka rito." Noong una, simpleng batian lang. Pero dahil sa bigat ng dinadala ko sa bahay, unti-unti akong humanap ng masasandalan. Isang hapon, pagkatapos ng shift ko, nakita ko siyang naghihintay sa labas ng mall. "Janet, hatid na kita," aya niya. "Mukhang pagod na pagod ka ah." Hindi ako tumanggi. Sa totoo lang, ayaw ko pang umuwi sa amin. Ayaw kong marinig ang sermon ni nanay at ang pagmamaktol ni tatay. Sumakay ako sa motor niya at sa bawat pagpapatakbo niya sa kalsada ng Pasay, parang iniiwan ko ang lahat ng problema ko. Ang hangin na humahampas sa mukha ko ay tila naghuhugas ng lahat ng pagod ko sa loob ng bahay. "Salamat, Patrick," sabi ko nang makarating kami sa dulo ng aming eskinita. "Bakit dito lang?
Pwede naman kitang ihatid hanggang tapat ng pinto nyo. Sabi niya habang tinatanggal ang kanyang helmet. Umiling ako ng mabilis. Huwag na. Maingay kasi sa loob, baka maabala ka lang. Hinawakan niya ang kamay ko. Janet, kung may problema ka, nandito lang ako. Hindi mo kailangang soluhin lahat. Ate Jay, doon ako bumigay. Iyon ang mga salitang matagal ko nang gustong marinig. Hindi ko napansin na unti-unti na pala akong nahuhulog. Hindi dahil sa mahal ko na siya agad, kundi dahil siya ang nakita kong pintuan palabas ng aking madilim na realidad. Gabi-gabi, magka-chat kami. Ikinukwento ko sa kanya ang lahat. Ang bawat mura ni tatay, ang bawat hirap ni nanay. Si Patrick ang naging pahinga ko. Sa bawat I love you niya sa chat, nararamdaman ko ang pag-asa. Inisip ko, ito na siguro yun. Ito na ang pag-ibig na magliligtas sa akin. Pero may isang kaibigan ako, si Bugoy. Si Bugoy ay kabata ko rito sa Pasay. Lumaki kaming sabay sa hirap. Alam niya ang bawat galaw ko. Janet, sigurado ka ba dyan kay Patrick? Tanong ni Bugoy isang araw habang naglalakad kami pauwi. Masyado kang mabilis bumigay. Kakakilala niyo pa lang. Parang ibinibigay mo na ang buong buhay mo sa kanya. Ano bang alam mo, Bugoy? Irit akong sagot. Hindi mo kasi alam ang nararamdaman ko tuwing nandoon ako sa bahay. Si Patrick lang ang nagpapasaya sa akin. Siya lang ang nakakaintindi. Naiintindihan kita, Janet. Pero baka kasi hindi pag-ibig yan. Baka naghahanap ka lang ng matatagwan. Babala ni Bugoy. Hindi ko siya pinakinggan. Para sa akin, inggit lang si Bugoy o kaya naman ay sadyang nigalang siya sa buhay. Ang mahalaga sa akin, kapag kasama ko si Patrick, hindi ko naririnig ang sigawan ni na Tatay Darwin at Nanay Nora. Hanggang sa dumating ang isang gabi na talagang hindi ko na kinaya. Lasing na lasing si tatay. Hindi lang sigawan ang nangyari. Nakita kong itinulak niya si nanay dahilan para tumama ang ulo nito sa gilid ng kabinet. Nagkagulo sa loob ng maliit naming bahay. Umiiyak si Vilma, sumisigaw si nanay, at si tatay naman ay tila nawala na sa sarili at nagsimulang manira ng mga gamit. Tumakbo ako palabas. Wala akong dalang kahit ano kundi ang cellphone ko at ang suot kong damit. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinatawagan si Patrick. Patrick, sunduin mo ako. Please, hindi ko na kaya rito. Hagulgol ko sa kabilang linya. Sige Janet, maghintay ka sa kanto. Darating ako. Ngayon din. Habang naghihintay ako sa madilim na kanto ng Pasay, pinapanood ko ang mga sasakyang dumadaan. Iniisip ko ang kapatid ko, si Vilma, na naiwan sa loob. Pero nanaig ang takot ko. Nanaig ang kagustuhan kong makawala. Dumating si Patrick. Sumakay ako sa motor niya at yinakap siya ng mahigpit. Iyon ang sandaling nagdesisyon ako. Hindi na ako babalik. Kahit anong mangyari, sasama na ako kay Patrick. Dinala niya ako sa isang maliit na kwarto sa isang boarding house. Malayo sa amin. Pero ramdam ko pa rin ang siksikan ng Maynila. Pero kahit ganoon, pakiramdam ko ay malaya na ako. Dito ka muna, Janet, sabi ni Patrick habang pinupunasan ang mga luha ko. Huwag kang mag-alala, aalagaan kita. Sa mga unang linggo, parang panaginip ang lahat. Si Patrick ang nagpapakain sa akin. Siya ang nag-aalaga. Akala ko, nahanap ko na ang paraiso ko. Pero habang tumatagal, unti-unting lumalabas ang mga bagay na hindi ko inaasahan. Ate Jay, dito ko na-realize na kapag tumakas ka sa isang problema, madalas ay tumatakbo ka lang pala patungo sa isa pang mas malaking problema. Lumipas ang unang buwan namin ni Patrick sa maliit niyang inuupahan sa Pasay, malapit sa Taft. Noong una, bawat gising ko ay puno ng pasasalamat. Wala nang boses ni Tatay Darwin na nambubulahaw, wala nang kalampag ng mga bote ng gin, at wala nang iyak ni Vilma na nagpapakirot sa puso ko. Sa paningin ko, si Patrick ang aking knight in shining armor. Siya ang sumagip sa akin sa impyerno ng aming eskinita. Pero Ate Jay, dahan-dahang nagbago ang ihip ng hangin. Isang gabi, dumating si Patrick na pagod galing sa biyahe. Sales clerk pa rin ako noon sa mall
At dahil gabi na ang uwi ko, hindi ako nakapagluto ng hapunan. Pagpasok niya, nakita niyang nakahiga lang ako at nagpapahinga. "Janet, anong ulam?" tanong niya. Hindi man lang ako tiningnan. "Pasensya na, Patrick. Ngayon lang din ako nakauwi. Sobrang haba ng pila sa counter kanina. Pwede bang bumili na lang tayo ng dilata sa labas?" Malambing kong sagot. Imbes na ngumiti, pabagsak niyang ibinato ang kanyang helmet sa sahig. Nagulat ako. Ang Patrick na nakilala ko ay laging mahinahon, laging nakangiti. "Pagod ako, Janet. Nagmomotor ako buong araw sa initan at ulan, tapos uuwi ako rito? Wala man lang akong madadatnan na pagkain? Ano bang ginagawa mo rito buong gabi?" Asik niya. "Nagtratrabaho rin naman ako, Patrick. Hindi naman ako nakatambay lang. Depensa ko." Pero nanginginig ang boses ko. "Trabaho? Magkano lang ba ang kinikita mo dyan? Kulang pa yan sa pambayad natin sa kuryente at tubig. Inalis kita sa bahay niyo para guminhawa ka. Pero parang ako pa ang nagkaroon ng dagdag na pasanin." Tumahimik ako. Ang mga salitang binitawan niya ay parang sampal sa akin. Naalala ko bigla si Tatay Darwin. Ang tono ng boses ni Patrick, ang paraan ng paghagis niya ng gamit, pamilyar sa akin. Masyadong pamilyar. Kinabukasan, sinubukan kong bumawi. Gumising ako ng maaga, nagluto at naglinis. Pero tila kahit anong gawin ko, laging may mali sa paningin niya. Kapag medyo late ako ng konti sa pag-uwi dahil sa overtime, sasalubungin niya ako ng bulyaw. "Sino ang kasama mo? Si Bugoy ba yan?" tanong niya habang tinitingnan ang cellphone ko. "Patrick, alam mong kaibigan ko lang si Bugoy mula bata pa tayo. At saka, nasa mall ako, nag-o-overtime para may dagdag tayong budget." Paliwanag ko. "Akin na yang phone mo." Bigla niyang hinablot ang cellphone ko. Binuksan niya ang mga messages ko. Tiningnan ang bawat chat, bawat tawag. "Ayaw kong makikipag-usap ka sa ibang lalaki, lalo na dyan sa Bugoy na yan. Intindihin mo, Janet. Ako ang bumubuhay sa'yo rito. Ako ang nasusunod." Ate Jay, doon ko naramdaman ang unang pait. Ang kalayaang akala ko ay nahanap ko na. Naging isang bagong uri ng kulungan. Kung sa bahay namin noon ay biktima ako ng kahirapan at bisyo ng tatay ko, dito kay Patrick, biktima ako ng kanyang selos at pagiging diktador. Isang araw, habang nasa trabaho ako, biglang dumating si Bugoy sa mall. Mukha siyang balisa. "Janet, buti nahanap kita." Hingal na sabi ni Bugoy. "Bugoy, anong ginagawa mo rito? Baka makita tayo ng mga kakilala ni Patrick." Lagot ako nun. Kaba kong sabi. "Wala akong pakialam sa Patrick na yan. Janet, si Nanay Nora. Isinugod sa ospital. Inatake sa puso pagkatapos nilang mag-away ulit ni Tito Darwin. Hinahanap ka niya, Janet. Hinahanap ka rin ni Vilma. Umuwi ka na muna. Kahit saglit lang." Parang gumuho ang mundo ko. Sa kagustuhan kong tumakas, nakalimutan ko na ang mga taong naiwan ko sa gitna ng bagyo. Pero bago pa ako makasagot kay Bugoy, may humablot sa braso ko. Sinasabi ko na nga ba si Patrick. Nanlilisik ang mga mata niya. Hindi ko alam kung paano niya nalaman na nandoon ako o kung sadyang sinusundan niya ba ako. "Patrick, sandali. Ang nanay ko, nasa ospital." Sububukan kong magpaliwanag pero hinila niya ako palayo kay Bugoy. "Uuwi tayo. Ngayon din." Sigaw ni Patrick sa harap ng maraming tao. Hinarang siya ni Bugoy. "Hoy Patrick, bitawan mo si Janet. May emergency sila." "Wala kang pakialam. Asawa ko na to sa mata ng tao. Kaya lumayas ka sa harap namin bago ko malimutan na tao ka." Banta ni Patrick. Kinaladkad ako ni Patrick palabas ng mall. Umiiyak ako. Nagmamakaawa na hayaan akong pumunta sa ospital pero parang wala siyang naririnig. Isinakay niya ako sa motor at mabilis na pinaharurot pa uwi sa boarding house. Pagdating namin sa kwarto, itinulak niya ako sa kama. "Akala mo ba hindi ko alam? Ginagamit mo lang ang nanay mo para makita yung lalaking yan." Sigaw niya habang nilock ang pinto. "Hindi totoo yan, Patrick. May sakit ang nanay ko. Kailangan ako ni Vilma." Hagulgol ko. "Kailangan? Ako ang kailangan mo, Janet?
Kung hindi dahil sa akin, nandoon ka pa rin sa iskinita nyo, namamalimos ng atensyon, huwag kang lalabas ng kwartong ito. Hindi ka papasok bukas. Magre-resign ka sa trabaho mo. Simula ngayon, dito ka lang. Hindi ako makapaniwala. Ang lalaking inakala kong magbibigay sa akin ng bagong buhay, siya rin pala ang papatay sa pangarap ko. Gabi-gabi, nakakulong ako sa 4 na sulok ng kwartong yon. Binabantayan ang bawat galaw ko. Tuwing aalis siya para mag-deliver, nilak niya ang pinto mula sa labas. Naisip ko si Vilma. Naisip ko si Nanay Nora. Naisip ko si Bugoy. Habang nakatingin ako sa maliit na bintana ng aming kwarto, pinagmamasdan ng mga ilaw ng Pasay, doon ko napagtanto ang pagkakamali ko. Ginamit ko ang pag-ibig bilang shortcut. Ginamit ko ang ibang tao para solusyonan ang problema na dapat sana ay hinarap ko ng may sapat na lakas. Akala ko pag-ibig, pero isa lang pala itong mas masakit na paraan ng pagtakas. Isang gabi, habang tulog na tulog si Patrick pagkatapos uminom ng ilang bote ng beer, dahil nagsisimula na rin siyang magmana sa bisyo ng tatay ko. Dahan-dahan kong kinapa ang susi sa bulsa ng kanyang pantalon. Nanginginig ang buong katawan ko. Alam kong kapag nagising siya, hindi lang sigaw ang aabutin ko. Nakuha ko ang susi. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Pero bago ko pa maipasok ang susi sa lock, narinig ko ang paggalaw niya sa kama. "Janet, saan ka pupunta?" Ang boses niya ay malalim at nakakangilabot. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Lumingon ako at nakita ko siyang nakaupo na. Nanlilisik ang mga mata sa dilim. "Patrick, gusto ko lang kumuha ng tubig." Pagsisinungaling ko habang itinatago ang susi sa likod ko. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa akin. Ramdam ko ang amoy ng alak sa hininga niya. Hinawakan niya ang panga ko at inangat ang mukha ko. "Huwag mo akong gagawing tanga, Janet. Alam kong balak mong tumakas. Pero tandaan mo to. Walang umaalis sa akin nang hindi ko pinapayagan." Doon ko nakita ang isang Patrick na hindi ko kailanman inakala. Kinuha niya ang cellphone ko at ibinato sa pader hanggang sa madurog ito. Pagkatapos, kinuha niya ang aking bag at hinalughog ang lahat ng gamit ko. "Wala kang pera, wala kang phone, wala kang matatakbuhan. Subukan mong lumabas at tinitiyak ko sa'yo. Hahanapin kita kahit saang sulok ng Pasay." Lumipas ang mga araw na parang mga taon. Naging robot ako sa loob ng bahay. Tagapagluto, tagaplantsa, tagasunod sa lahat ng gusto niya. Pero sa loob-loob ko, nag-aapoy ang galit. Hindi na ito ang Janet na mahina. Ang galit ko kay Tatay Darwin, ang lungkot ko para kay Nanay Nora, at ang pagsisisi ko sa pag-alis. Lahat yun ay nagbuklod-buklod para maging isang matibay na desisyon. Kailangan kong makaalis, hindi lang para sa sarili ko, kundi para kay Vilma. Dahil kung mananatili ako rito, matututulad lang ako kay nanay, isang babaeng naubos ang buhay sa maling tao dahil sa takot. Isang hapon, habang wala si Patrick, may narinig akong mahinang katok sa pinto. Hindi ito ang malakas at dominante na katok ni Patrick. "Janet? Janet, nandyan ka ba?" Boses ni Bugoy. Tumakbo ako sa pinto, pero alam kong lock ito mula sa labas. "Bugoy, tulungan mo ako. Nakalock ang pinto." "Janet, makinig ka. May dala akong gamit dito. Sisirain natin ang lock na to. Pero kailangan nating bilisan, baka bumalik na si Patrick." Bulong ni Bugoy mula sa labas. Narinig ko ang kalampag ng bakal. Pilit na sinusungkit ni Bugoy ang lumang lock ng boarding house. Bawat tunog ay parang tibok ng puso ko. Mabilis, malakas, at puno ng kaba. "Konting tiis na lang, Janet. Ilalabas kita rito." Sa gitna ng tensyon, narinig ko ang ingay ng motor mula sa kalsada. Kilala ko ang tunog na yun, ang motor ni Patrick. "Bugoy, bilisan mo. Nandyan na siya." Sigaw ko sa bulong na paraan. Sa wakas, narinig ang isang malakas na click. Bumukas ang pinto. Nakita ko ang mukha ni Bugoy, pawis na pawis, pero puno ng determinasyon. "Tara na!" Hila niya sa akin.
Tumakbo kami pababa ng hagdan pero pagdating namin sa gate ng boarding house, saktong paghinto ng motor ni Patrick. Nanlaki ang mga mata niya nang makita kaming dalawa. "Anong ginagawa niyo?" Sigaw ni Patrick habang mabilis na bumababa sa motor. Hindi na kami sumagot. Hinila ako ni Bugoy patakbo sa kabilang direksyon, sa mga masisikip na eskinita na kabisado namin mula bata pa. Narinig namin ang sigaw ni Patrick at ang yabag ng kanyang paghabol. "Janet, bumalik ka rito. Bugoy, papatayin kita." Hingal na hingal kami. Pasikot-sikot sa mga eskinita ng Pasay. Pumasok kami sa mga lugar na tanging mga taga roon lang ang nakakaalam. Hanggang sa makarating kami sa isang mataong lugar malapit sa palengke. Nawala na namin si Patrick. "Dito muna tayo," sabi ni Bugoy habang nakasandal sa pader. Pilit na kumukuha ng hangin. "Ligtas na tayo rito sa ngayon." Napaupo ako sa semento. Doon ko lang naramdaman ang tunay na pagod. Hindi lang pagod sa pagtakbo, kundi pagod sa lahat ng nangyari sa nakaraang mga buwan. "Bugoy, si nanay? Kamusta si nanay?" Tanong ko agad. Yumuko si Bugoy. "Nakalabas na siya ng ospital, Janet. Pero mahina pa rin siya. Si Vilma ang nag-aalaga sa kanya. Araw-araw kang tinatanong nung bata." Sabi ko, "Gagawa ako ng paraan para mahanap ka." Napahagulgol ako. Ang akala kong pagtakas ay naging daan lang pala para mas lalong mahirapan ang mga mahal ko sa buhay. "Bugoy, paano na? Hahanapin ako ni Patrick. Alam niya kung saan tayo nakatira." Takot kong sabi. "Huwag kang mag-alala. Hindi ka nababalik sa inyo sa ngayon. May tiyahin ako sa probinsya, sa Batangas. Doon ka muna. Isasama natin si Vilma at si Aling Nora kung kakayanin. Pero kailangan nating kumilos ng mabilis bago pa tayo mahanap ng Patrick na, yan." Tumango ako. Handa na akong harapin ang kahit ano. Huwag lang bumalik sa piling ng lalaking yon. Pero bago kami makalayo, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa likuran. "Akala niyo ba ganoon lang kadali ito?" Nilingon namin. At doon nakatayo si Patrick, may hawak na matulis na bagay. At ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng katinuan. Nagsimulang lumapit si Patrick. Ang bawat hakbang niya ay tila tunog ng paparating na panganib. Ang matulis na hawak niya, isang screwdriver, ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste sa Pasay. Ang dating mga matang puno ng pangako ng pag-ibig, ngayon ay puno na ng poot at desperasyon. "Patrick, itigil mo na to. Hayaan mo na kaming makaalis." Sigaw ni Bugoy habang pilit akong itinatago sa likod niya. "Hindi niyo ako maiisahan. Janet, binigay ko sa'yo lahat. Pinatira kita, pinakain kita, tapos sasama ka lang sa lalaking to?" Bulyaw ni Patrick. Halos lumuwa ang mga ugat sa leeg niya sa galit. Sa isang iglap, sumugod si Patrick. Nagpambuno silang dalawa ni Bugoy. Nagpagulong-gulong sila sa semento habang ako naman ay napapasigaw sa takot. Humihingi ng saklolo sa mga taong dumadaan. Pero sa madilim na sulok na yon ng palengke, tila walang gustong makialam. Nakita ko kung paano itinusok ni Patrick ang screwdriver sa balikat ni Bugoy. Napasigaw si Bugoy sa sakit, pero hindi niya binitiwan ang mga kamay ni Patrick. "Tumakbo ka na, Janet! Takbo!" Sigaw ni Bugoy. Doon ako natauhan. Hindi ako pwedeng maging biktima na lang habang buhay. Nakakita ako ng isang tipak ng hollow block sa tabi. Sa gitna ng panginginig, pinulot ko ito at buong lakas na inihampas sa likod ni Patrick. Nabitawan niya si Bugoy at napasubsob sa semento. Hindi na kami nag-aksaya ng panahon. Kahit duguan ang balikat ni Bugoy, hinila ko siya patayo at tumakbo kami patungo sa main road kung nasaan ang mga pulis na nagpapatrolya. Doon, sa harap ng mga awtoridad, natapos ang gabi ng lagim. Nadakip si Patrick at dinala sa presinto habang kami naman ay dinala sa ospital para magamot ang sugat ni Bugoy. Nang gabi ring iyon, habang nakaupo ako sa bench ng ospital, naramdaman ko ang tunay na kalayaan. Hindi dahil may lalaking nagligtas sa akin, kundi dahil sa wakas,
ay pinili ko ang aking sarili. Pinili kong lumaban. Kinaumagahan, binalikan ko sina Nanay Nora at Vilma. Sa tulong ni Bugoy at ng kanyang tiyahin, mabilis kaming nag-impake. Hindi na kami bumalik sa eskinita sa Pasay. Sumakay kami ng bus patungong Batangas, palayo sa ingay, palayo sa gulo, at palayo sa mga lalaking akala ay pag-aari nila ang aming buhay. Habang nakatingin ako sa bintana ng bus at pinagmamasdan ng unti-unting paglayo ng mga gusali sa Maynila, doon ko napagtanto ang mahalagang aral. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang exit sign mula sa iyong mga problema. Dahil kapag ginamit mo ang relasyon para lang tumakas, madalas ay mas malalim na hukay lang ang iyong kababagsakan. Ang tunay na pagtakas ay ang pagharap sa realidad ng may paninindigan kahit gaano pa ito kahirap. Ngayon, Ate Jay, nagsisimula na kaming muli. Nagtatrabaho ako sa isang maliit na kainan dito sa probinsya habang nag-aaral muli si Vilma. Si Nanay naman ay unti-unti nang bumubuti ang kalusugan dahil sa sariwang hangin at katahimikan. Si Bugoy, nanatili siyang matapat na kaibigan at sa pagkakataong ito, hindi ko na minamadali ang puso ko. Natutunan ko nang mahalin muna ang sarili ko bago ang iba. Mga ka-confess, at dyan na nagtatapos ang ating kwento. Yan ang kwento ni Janet, isang paalala na ang tunay na kaligtasan ay nasa ating sariling mga kamay. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession. Sana ay may napulot kayong aral sa naging karanasan ni Janet. Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe dito sa aming YouTube channel ng Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bago nating uploads. I-follow at i-like na rin ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang nakakaintrigang mga kwento. Muli, maraming salamat, ingat kayo lagi, at hanggang sa muli nating pakikinig.